Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Thursday morning here in Houston, Texas. Thank you, Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu. Thank you for everything. Oh, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kagalingan. Ako ay muling nagising upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay pasalamatan. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay. Salamat, Lord. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Oh, hallelujah. Welcome. For a new day. It's Thursday morning here in Houston, Texas. Glory. Another day to serve you, Lord Jesus. To serve my King, my Lord and Savior, Jesus Christ. Yan. Ayan ang ating batayan ng ating pananampalataya. Ano yung batayan ng ating pananampalataya? John 3:16. Huwag kalimutang i-love ang ating live. I-love ang ating live, mga ka-Team Jesus. Love. Love, love, love. Okay? Hallelujah. So, ano ang ating batayan ng ating pananampalataya? John 3:16. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. In Jesus' name. Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank the Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Yes! Welcome dito sa ating live. Hallelujah. So, ang John 3:16, ang ating batayan ng ating pananampalataya kay Kristo. So, ayan mga ka-Team Jesus. Welcome, welcome dito sa ating live YouTube viewers, Facebook joiners and viewers. Welcome dito sa ating live at tayo ay muli na namang magpuri sa ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Ayan, so, pisahan na natin. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus, salamat po.
Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Lord, lahat ay aming ibibigay sa iyo upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay sambahin, upang ipakilala ka sa sanlibutan na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na karapat-dapat. Ang pangalan ni Jesucristo ang aming ipapatanyag sa buong sanlibutan. We decrease and Jesus increase. Hallelujah sa aming mga buhay, Panginoong Diyos Ama. Maraming salamat po. Dahil nandiyan ka 24/7, ang iyong banal na espiritu. Banal na espiritu, thank you. Thank you sa inyong pag-iingat sa amin. Thank you po. Thank you sa iyong paggabay sa bawat araw. Nakaraos na naman sa araw ng Miyerkules. At ngayon ay Webes. Hallelujah. Excited na naman po kami kung ano ang iyong gagawin. Anong mensahe ang nais mong iparating sa iyong mga kaanakan. Maraming salamat po, Holy Spirit, that ikaw po ay nangusap. Ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan kahapon. At natuto kami sa iyong mga salita. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Napakabuti niyo. To you be all the glory and honor. To you be all the glory and honor. Father God, in the name of Jesus and the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Salamat po. Andito kami ulit. Nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan sa araw-araw po. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. We release forgiveness sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Hesus. Hayaan mo po na kami ay maging karapat-dapat na marinig ang iyong mensahe sa araw na ito, Banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kagalingan. Oh, hallelujah.
We give you all the glory and honor. Holy Spirit, we welcome you again in this place. We welcome you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ayan, i-welcome natin ang Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah! Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. We love you, Holy Spirit. Sa bawat araw na kami po ay nakikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat at mas lalo pa naming napapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Salamat po, Holy Spirit, sa iyong gabay. Ngayon, mangusap na naman po kayo kung ano man po ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa, sa kung sino man po, o kung kanino o saan man makakarating ang live na ito, Panginoon, na wala pong ibang mapurihan kundi ang Diyos Ama. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Jesus na hindi ako ang nakikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong kagandahang loob, ang iyong kapatawaran na walang hanggan, ang iyong pagmamahal na nandiyan palagi, naghihintay sa amin na ikaw ay aming tanggapin. Yes, hallelujah. Salamat po, Diyos Ama. Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! So, welcome dito sa ating live. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. So, tayo ay nandito ulit sa bahay ng Diyos. Okidoki! So, ano ang mensahe ng Diyos? Dito, kahapon, ay bukas na ba? Ay, hindi pa. Biyernes pala, no? Biyernes. Sabado pala ng umaga ay tayo. Umaga, no? Ano ba yun sa umaga? Alas 10? Alas 10 ba yun ng Sabado? Ay tayo ay maglaro. Magkaroon tayo ng maghula-hula na naman tayo, mga ka-Team Jesus. Question and answer portion tayo, no? At kung saan doon ay makakuha tayo ng mga
love gift na mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay, so dito tayo sa ating Bible. Asa na ang inyong mga Biblia? Biblia. Okay, tingnan natin ang Biblia. So dito tayo mga ka-Team Jesus, alam na natin ang bagong buhay natin kay Kristo. No? Kaya nga, kung ano man ang ating mga ginagawa na maaring hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, kagaya ng paglabag, kagaya ng pagsira sa ating katawan. So naalala natin kahapon na ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng banal na Espiritu, ay i-offer natin. No? Ang sabi dito balikan natin ang Romans 6 verse 13. No? Ang sabi dyan, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. No, sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ano ang sinasabi? Sa halip, ihandog ninyo. Ihandog natin, hindi yung ginagamit natin sa kasamaan yung ating mga katawan. Ihandog o ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Tayo ay mga taong binigyan na ng bagong buhay sa makatuwid. Ialay natin ang ating buhay kahit anong parte ng katawan. Kaya kung tayo man ay na-review kahapon, manatili ba tayong ganoon pa rin na sinisira natin ang ating katawan? Kung kayo nag-iinom-inom pa dyan, mga lalaki, dahil meron kayo dyang mga sessions dyan, yung ating mga tatay ngayon na nakikinig. Kung mag-session kayo, wala nang inuman. Ang inumin nyo na lang, Diyos. Para sa ganoon ay hindi masira ang inyong katawan. No? Mag-session kayo, mag-fellowship kayo, ang inumin nyo, Diyos. Ayan, tea. Ganon inumin nyo. At nag-usap-usap kayo tungkol sa kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Yan ang maganda testimonies. Hindi nyo alam nung nakaraang ganyan. Diba? So, mas mapurihan pa ang ating Panginoong Kristo kaysa ang pinag-uusapan ninyo, ang ginagamit nyo ang inyong mga mata, ang inyong mga bibig, ang inyong mga tainga upang pag-usapan ang buhay ng may buhay. Gayong you have to mind your own business. Pray for them. And move on, go on kung ano man ang katawagan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. So, ayan. So, kaya ako, I move on. Kung ano man ang katawagan ng binigay ng Diyos sa akin, sinusunod ko. Yes, Lord, by God's grace and mercy, salamat po. Ako ay nagising at magpatuloy ako sa pagsunod sa iyong katawagan sa buhay ko. Habang ako'y may hininga, gamitin ko ang aking bibig, ang aking mata, ang aking ilong, ang aking katawan upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay ipakilala sa sanlibutan, upang ikaw ay ituring na Diyos at kilalanin na without you I am nothing. No? So gamitin ninyo, wag na kayong mag-inom-inom dyan, ha? Kayo mga tatay kayo dyan, sino-sino mga lalaki dito na mag-uumpukan, hindi pwedeng mag-inuman. Mag-inom kayo ng tea. Makakabuti pa yan sa inyong katawan, no? Kaysa yung ano ang inyong mga gagawin. Okay. So yan ang gist, no, yung halaga na ibinigay ng banal na Espiritu sa atin dahil tayo nga ay nailigtas na at binigyan na ng panibagong pagkakataon na mabuhay, kaya huwag nating sayangin yung buhay na yon na ibinigay ng Panginoong Kristo sa bawat isa. So dapat ay ang ating buhay ay gamitin nating sacred, holy, sanctified by the blood of Jesus. Kaya katawan natin ay hindi na natin yun gagamitin sa sarili nating kaparaanan o sarili nating pleasure. So hindi na, kasi it's not our property, it's God's property. Sa makatuwid, dahil hindi natin property, kailangan nating ingatan at alagaan nang sa ganoon, pag dumating ang may-ari at kukunin na niya yung kanyang property, hindi sira ang property, hindi yung
mangangako ka, mangangako ka, Lord, dami mo ng mga sakit. Lord, pag ako ay pinagaling mo, Lord, magsisilbi na ako sa iyo. Ano magsisilbi? Saka ka pa magsisilbi? In the first place, hindi mo pagmamayari ang iyong katawan. Hindi natin pagmamayari ang ating katawan, mga ka-Team Jesus, sa makatuwid. Wala tayong karapatan na magsabi sa Diyos, Lord, pag pinagaling mo ako, Lord, promise, Lord, magsisilbi ako sa iyo. In the first place, you are called, you are made to serve God. No? We are not born this way. Hindi tayo nabuhay sa sarili nating gusto. We are not born this way. I was born this way. This is my way. No, yan ay way ng demonyo, hindi yan way ng Diyos. Sapagkat unang-una, nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Hindi sa kapurihan ng sarili natin, ng tao, o ng kaaway ng Diyos, o ng demonyo. No. Okay, so, pag may ganyan, ang ating mga ang ating mga puso, mga isipan, may mga demonyo, na gusto ko to, na gana, no! Oh. Ako ay na-addict sa mga ganito. No! In the name of Jesus, ganin nyo yung kaagad, i-rebuke kaagad, para mawala ang demonyo, kasi, may karapatan ka anak ka ng Diyos. May kapangyarihan ka binigay ng Diyos to cast out all demons sa pangalan ni Jesucristo. Kung pinaniniwalaan mo yan, huwag mong hayaang magapi ka ng demonyo, magapi ka ng iyong flesh, ng iyong katawan. No? Huwag mong hayaan yan. Okay? So, kahit yung iyong asawa na ganito, yung bana mo, yung anak mo na hindi maganda ang ugali, i-rebuke mo ang espiritu, hindi yung asawa mo ang pagalitan mo, kundi yung masamang espiritu na nagkakari sa isipan, sa puso ng iyong asawa. I-rebuke mo in the name of Jesus. Oh. Rebuke ka agad nang sa ganoon hindi na makapenetrate yung demonyo sa iyong katawan. Sa asawa mo, di ba? I rebuke sa pangalan ni Jesucristo. Ganon at paniniwalaan natin mawala ang demonyo, kasi there is power in the name of the Lord Jesus Christ to break every chain sa mga taong naniniwala na mayroong kapangyarihan ang kanyang pangalan. Okay, so dito tayo. So yan, no? Huwag natin kalimutan yan. Okay, dito tayo sa Romans 6 verses 15 to 22. Romans 6 verses 15 to 22. Okay, tingnan natin, basahin natin ang Romans 6 verses 15 to 22. Mga alipin ng katuwiran. Oh, we are righteous slaves of righteousness. Hallelujah. May natamaan dyan. Okay, ngayon, dito tayo sa 15. Ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya na ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? No? Aba, hindi. Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Ala, tandaan ninyo yan. Alipin tayo ng anumang sinusunod natin. Yan ay nasa Romans 6:16. Kaya kung sinusunod, kung sino ang inyong mga sinusunod, alipin tayo doon sa ating mga sinusunod. Kaya kung, sabi dito, kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito ay kamatayan. Hala. Okay? Pero, kung sumusunod tayo sa Diyos, ang alipin sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katuwiran.
Oh. Kaya nga, sabi natin, no? Dalawa lang ang pwede nating piliin. Dalawa lang. You have two options. You only choose one. Magpatuloy ka sa iyong pagsunod sa kasalanan o maging alipin ka ng katuwiran sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo. So, yung mga pina-follow natin diyan, kaya nga kung ano daw, anong sabi dito? Kung ano daw yung ating kung ano man ang ating sinusunod, yun doon tayo nagiging alipin. So be careful kung sino yung mga sinusunod sinusunod natin diyan sa mga Facebook followers tayo. Dahil tayo ay nagiging alipin doon sa ating pina-follow. Dito sa Team Jesus, ang ating pina-follow ay hindi si Tita Bits, Tito Bryant, no. Ang pina-follow natin dito ay si Panginoong Hesukristo. Siya ang ating pina-follow dito. Wala tayong itinataas na pangalan ni sino mang pangalan, kundi ang ating itinataas dito lamang ay si Panginoong Hesukristo lamang at walang iba. Yun lang. Okay. So yan dito, ay mga alipin tayo, pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katuwiran. Noong una, alipin kayo ng kasalanan. Pero, salamat sa Diyos dahil ngayon, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. Dito tayo sa 18. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katwiran. O pinalaya na tayo sa kasalanan at tayo mga alipin na ng katwiran. Hallelujah. We are slaves of righteousness na mga katim Jesus nang dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord Jesus. 19. Ginagamit ko bilang halimbawa, itong si ko ay ginagamit ko tandaan natin na ang Roma ay liham ito ni Pablo sa mga taga-Roma. Kaya siya yun, personal pronoun yun, no? Ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin. Noong unay, nagpapaalipin kayo sa karumihan at kasamaan, at naging masama nga kayo. Ngayon naman, magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. So dati tayo ay nagpaalipin tayo sa kasamaan, sa karumihan, kaya tayo naging makasalanan. Ngayon, magpaalipin tayo sa kabutihan, mga katim Jesus, dahil ang kasamahan at ang kabutihan, hindi yan pwedeng maghalo. Kagaya ba sa tubig at saka sa langis, tubig at langis, hindi yan pwedeng maghalo. Kaya ang kasamaan at ang kabutihan ay hindi pwedeng maghalo. Sa Diyos, walang gray area sa Diyos. Sabi natin, puti at itim. Ipagsama natin, nagiging gray, di ba? So, mixture of color. Pero sa harap ng Diyos, sa Kanya, walang gray color sa Panginoon. Either black or white. Saan ka? Kasalanan, itim. Puti, kabutihan. Kaya pumili ka. Hindi ka pwedeng pumili sa dalawa. You have only one choice. Maging alipin ka ng kasalanan o maging alipin ka ng kabutihan. Oh, hallelujah. Alin doon ang pipiliin mo? Ayan, no? Dito na tayo sa 27. Kabutihan, banal. Okay, dito tayo sa 20. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Amen, diba? Wala tayong pakialam sa matuwid na pamumuhay.
Ang importante ay masaya tayo sa ating gustong gawin. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo kung kayo nasasaktan. Bahala na kayo kung kayo naaapakan. Bahala na kayo dyan kung wala kayong makain. Alam, pakialam ko sa inyo. Ang importante ay may makain ako. Ang importante ay mag-enjoy ako. Ang importante, puro na lang ako. Yan ang sabi sa 20. No? 21. Wala tayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Yan ang sa 20. 21. Ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinakahiya na ninyo ngayon? O, ikinahiya na ba ninyo ngayon? Ikinahiya na ba natin ngayon yung ating dating pamumuhay? Kung babalikan natin, wow, grabe ako dati. O, ganito ako. Nakakahiya. Totoo kaya yan? Nung tayo ay wala pa kay Kristo o maging maaring nag-backslide tayo at gumawa tayo ng mga ganitong mga kasalanan, no? At muli tayong natagpuan ni Panginoong Jesucristo at naalala natin yung mga ginawa nating mga kasamaan sa buhay natin. Parang, ay, nakakahiya at bakit ginawa ko yun? Ay, naku po, nakakahiya. Lord, salamat po. Nakakahiya yung ginawa ko yun, no? Pero dahil nga sa kaawaan ng Diyos na tayo'y pinatawad, ay kalimutan na natin yung dati nating buhay na ikinahihiya na natin ngayon. Kung babalikan natin, ginawa ko yan dati, gabi nakakahiya. But napakabuti ng Diyos at ako'y kanyang muling binago. O ganyan ba, no? Yan ang sabi sa 21. Ang dulot ng mga yon ay kamatayan. Yes, ang dulot ng mga yon ay kamatayan. Yung ating mga kasalanan ay kamatayan. Dulot nito. 22. Pero pinalaya na kayo ng kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. O, sino ngayon ang mga alipin ng Diyos? Mag-comment ng I am a slave of righteousness. Oh, hallelujah. Ako ay alipin ng katuwiran ng Diyos. O, mga alipin na tayo ng Diyos at ang dulot nito ay kabanalan at buhay na walang hanggan. O, ang dulot ng pagiging alipin ng Diyos ay buhay na, anong sabi dito? Ang dulot ng alipin ng Diyos ay pagiging banal, holy. No? At eternal life. Hallelujah. O sino ngayon ang gustong nasa kamatayan at sino ang gustong mayroong eternal life? Siyempre, pipiliin ko yung magiging banal ako at magkaroon ng eternal life. Kasi eternal life yan. Wala nang lulusutan ka dyan. Hindi ka na makakaalis dyan sa eternal life na yan. Either impyerno ka o kaya doon ka sa buhay na walang hanggan na nasa langit na 24/7, ikaw ay magpupuri sa Diyos na naglikha sa iyo. Ikaw ay sasayaw, ikaw ay ang sarap ng pakiramdam na ikaw ay nasa presensya ng Holy Spirit at nasa tronong kawan ng Diyos at ikaw ay magpuri lang sa Kanya. Ikaw ay magpasalamat sa Kanya. Ang buong puso mo ay alay mo sa Kanya. Lord God Almighty, I love you. Holy Spirit, Lord Jesus. No? So, ang sarap ng pakiramdam, mga ka-Team Jesus. Kaya, kung kayo man ay nagdeklara that you are the slave of righteousness in the name of Jesus, Amen! God bless you sapagkat tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sino-sino kayo. Okay. So, dito tayo sa 22. Ayan na. Walang hanggan. Sa 23 na tayo. 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon. Oh, hallelujah! Kaya ilagay natin yan dito. 23. Huwag kalimutan ang mga emphasis natin na mga Bible verses, mga ka-Team Jesus. Oh. Dito sa English, anong sabi dito sa English? For the wages of sin is death,
But the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Oh, hallelujah. Kaya isa to sa pinagbabatayan ng ating pananampalataya kay Kristo. No? Ano sabi? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Oh, hallelujah! Kaya walang ibang daan, mga ka-Team Jesus, para sa buhay na walang hanggan, para hindi tayo mamatay sa kasalanan, kundi si Panginoong Hesukristo lamang. Hallelujah, Holy Spirit, salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Mangusap po kayo kung ano man ang mensaheng nais mong iparating. In Jesus' name, Amen. So, kaya nga sinasabi niya, no, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Through Jesus Christ. Walang iba. Walang ibang daan. No, dito sa Amerika, ang dami nilang ini-introduce na doktrina na pwede namang pumunta sa langit sa pamamagitan nito. Pwede namang pumunta doon sa langit sa pamamagitan nito, sa pamamagitan nito. No! That's a wrong doctrine. Balik tayo sa salita ng Diyos. Anong sinasabi dito sa Romans 6 verse 23? No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, no? Sabi dito, ngunit ang kaloob ng Diyos, the gift of God, yan na sa John 3:16, ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Oh, hallelujah! Gift yan! Gift! Bakit gift? Sapagkat hindi sa pilitan. Gusto mong bigyan kita ng regalo? Ang regalo na ibinigay din ng Diyos Ama sa akin na natanggap ko. Gusto mo bang bigyan din kita nito? Oh, yun ang ating sabihin doon sa mga gusto nating bigyan ng regalo. May regalo ang Diyos sa iyo. Gusto mo bang tanggapin yun? Wow, regalo. Ano yung regalo na yun? Hallelujah. No? Ang regalo na yun ay ang libreng kaligtasan na pinangako ng Diyos Ama sa John 3:16. Hoy, hallelujah, Father God. Salamat po. At ako ay nakatanggap sa libreng kaligtasan, sa libreng regalo, Lord, sa regalo na binigay niyo, Panginoong Diyos Ama. Maging aking mga pamilya, ang aking mga relatives, ang aking mga kapatid, aking nanay at tatay, Lord. Salamat, Lord. Thank you so much, Father God. Salamat po. So, libre yan, regalo. Pag sinabi nating regalo, mga ka-Team Jesus, no, ang emphasis dito, tapos na ang Pasko na kung saan sinasabi natin, asan ang aking regalo? Kalimutan natin na kung tayo ay mga Kristiyano, natanggap na natin ang pinakamahalagang regalo. Sa bawat taon na tayo ay muling binigyan ng pagkakataon ng Diyos Ama na mabuhay, natanggap na natin ang kanyang regalo at dapat tayo ay maging grateful, gratitude, yung gratitude, no, grateful heart, na pasalamatan ang Diyos sapagkat ibinigay niya, pinaalala na naman niya sa loob ng ilang taon na ikaw ay buhay, na sa pamamagitan ng kanyang regalo ay buhay ka pa rin at natamasa mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kagalingan, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay at iba pa. Excuse me. No? Kagaya halimbawa sa amin, every week kami nagbibigay ng aming tithes and offering. Dahil every week man yung alternate ako, si Tito Brian, tapos ako na naman yung sahuran namin. No? As the Holy Spirit provides, as the Lord provides. So ngayon, sabi ko, Lord, ang dami naming babayarin this week. Basta this week, pagdating ng 15, padating ang 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pagdating yan sa ganyang mga araw, grabe, ang dami naming mga babayarin. Yun nagkataon yung mga daming babayarin sa sasakyan, sa
ano pa, sa insurance, sa ganito, sa ganyan. Ang daming mga babayaran pagdating ng from 11 to 17. Ngayon, ano na ngayon, di ba? Sabi ko, Lord, paano ba to, Lord? Hindi mo to magkasya yung aking sahod dito, Lord. No, hindi man magkasya. Ang demonyo magsasabi sa akin ng demonyo, huwag ka na magbigay ng tithing mo. Kasi nga, kulang nga yung ano mo, kulang nga yung pambayad nyo, Huwag ka na magbigay ng tithing. O ganun ang magsasabi ang demonyo, dahil susukatin niya yung pananampalataya mo. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Tulungan mo ako, Holy Spirit. Ang conviction ng Holy Spirit. Ano mo? Send your tithes. Okay. I'll send my tithes. Without further ado or complaint, yes, Lord. And trusting the Lord na bahala ka na dyan. Sabi mo, I'll send my tithes. Okay. Kasi nga, yung sa DNG, tinitingnan ko, wow, kulang ang pambayad namin sa mga therapist, mga ganito, ganyan. Paano kung natanggap na nila ang mga cheque at i-cash out na nila yung mga cheque nila? Paano yun? Hindi negative na yung company, wala nang laman. But the Lord said, give your tithes. So, ginawa ko. Napakabuti ng Panginoon. He never fails. No? Di namin alam, maagang pinadala, maagang binigay ng Diyos yung cheque ng isang agency. na nakuha na namin kahapon. At kasi ngayong araw at Biyernes ay mayroon kaming mga babayarin. Hindi na sapat yung laman ng account namin. So, maagang pinagawa ng Diyos yung cheque ng isang agency na nakakontrata sa amin, yung mga visits namin, at available na yung cheque kahapon, kaya kinuha na ni Tito Brian, at pinick up niya, dineposito ko, ngayon, cleared na, nandiyan na, more than enough pa, ang nasa bangko. At yung mga therapists, see, it is the Lord who controls everything if you believe. Yung mga therapist, sabi ko kasi, Lord, di naman to sapat yung laman ng company mo at zero na to, negative to kung magdeposito sila. Until now, yung mga cheque ng mga therapist ay nandyan lang, hindi pa kinuha, o kaya hindi pa dineposito, nandoon pa rin. Positive pa rin yung bank account ng company, ng DNG, hanggang sa mayroong dumating na panibagong provision ng Diyos. Ganun lang yun. To God be the glory. So, nilalakaran natin ang ating pananampalataya kay Kristo sapagkat tayo ay hindi na sa sarili nating gusto. Kundi, yun, we are slaves of righteousness. At ang sabi ng Diyos Ama, kung gusto ninyong pagpapalain niya tayo, huwag tayong maging maramot sa Kanya. Ibigay natin kung anong nararapat para sa Kanya. So yung ating tithing, yung ating offering, hindi natin pwedeng kalimutan yun. Ano man ang mangyari sa mundo, kahit nahirapan ka na, basta ibigay mo yung para sa Kanya. One way or another, anong paraan ng Diyos, ibigay mo yun. Sapagkat naniniwala tayo, tinatayuan natin ang ating pananampalataya na He got us. So may paraan ang Diyos. So we were so amazed and we thank the Lord God Almighty. Hallelujah. Thank you, Lord. You're always faithful to us, Lord. As we obey the Lord. So ganun yun mga ka-Team Jesus. Ang sikreto ng masaganang provision ng ating Panginoong Jesucristo, siksik, liglig, umaapaw, ay yung pagiging matapat natin sa ating tithes and offering. Bakit? Yun man yun, pinagtrabahuan mo yun, so yung magkano man, halimbawa, ang iyong gross yun, hindi yun net. Kasi kung net, anong mangyayari sa iyo pag net? Kung wala ka ng laman, wala na ang net mo out of 20,000 or 30,000 na gross mo, ang laman, ang iyong take-home pay ay 500 pesos. So sabihin mo, Lord, 500 naman, no? So 50 lang aking tithing. No.
Hindi pwede yun. Kung 30,000 ang iyong gross, dapat ang 10% niyan is 3,000. Yun ang dapat ibigay mo sa Panginoon. Huwag mong ubusin ang iyong sahod sa kung ano-anong mga loan at iba pa dyan. Dahil may obligasyon tayo para sa ministry ng Diyos upang itong mga pastor o sino pa man dyan na nasa ministry ay matulungan. Kasi full-time silang nagsisilbi sa Diyos. Sila ang mga Levites. Di ba? So, yun ang gagawin natin. O ngayon, anong ginagawa natin? Sabi, Lord, sumusunod naman ako sa iyong kalooban. Ako ay nasa kabutihan, Lord, ang pagiging matuwid mo. Paano tayo maging matuwid? Paano tayo pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi naman natin sinunod ang kanyang financial policy? Give. Bring your tithes, your offering to the house of God. Sa bahay ng Diyos, kung kayo locally, saan kayo nagsisimba, at kung saan kayo ninanarish ng Diyos sa mga salita ng Diyos, kung kayo nag-fellowship, doon nyo i-share ang inyong tithes. Paano ngayon? Ninanakawan natin ang Diyos, ninanakawan ninyo ang Diyos. Sa simpleng hindi nyo maibigay sa kanya kung sinusubukan niya tayo na gawin mo yan. Lord, wala kaming pambili may babayaran kasi kami ngayong Lord, ang dami nating rason sa halip na sundin lang natin ang kanyang kalooban. Sino ngayon sa inyo? Sino ngayon sa atin ang nagbibigay ng kanilang tithing? So pumasok lang ito hindi ko ito pinag-iisipan at hindi ko rin sinabi na ito ang gagawin ko, no. As we go along, ang sabi ng Holy Spirit, tayo ay hindi na alipin sa mga kasalanan natin, kundi tayo ay alipin na ng katuwiran ng Diyos, no. Sa makatuwid, kung tayo ay nasa katuwiran ng Diyos, sinusunod natin kung anong nararapat. Huwag nating nakawan ang Diyos sa mga probisyon sapagkat lahat ng bagay na ito ay sa Kanya. Hindi atin yun. No? Tayo ay nilalakaran lang natin ating pananampalataya. Father God, thank you sa lahat ng iyong provision, Lord. Anong gagawin namin dito sa provision mo? Ganito, ganyan. Minsan may pagkakataon na natukso tayo sa ating flesh. Halimbawa ako, Lord, sorry po, Lord, natukso ako sa aking flesh, Lord. Ito ngayon, meron na akong babayaran. Patawarin mo ako, Lord. Tulungan mo ako na hindi na mangyari yun sa akin. Dahil tao pa rin tayo kahit na nasa matuwid na tayo. Kaya lang, ang gusto ng Diyos ay maging honest tayo sa Kanya, magpapakumbaba lang tayo sa Kanya, at andyan naman siya upang tayo ay Kanyang patawarin. Di ba? So, nasa susunod, temptation yan. Hindi na yan, wag na. Next time, yan, sabi ko, paano ba yun, Lord? Araw-araw na ako nagla-live, Lord, at iba-ibang aking damit. Bibili na naman ako ng ganyan-ganyan, sabi ng Diyos. Bakit ka bibili? Tingnan mo yung mga damit mo doon, ang dami-dami. Oo nga. So, temptation na naman kasi maraming mga sales doon sa Ross, doon sa ganyan, no? So, bibili na naman. Sabi niya, wag kang bumili. Ang dami mong mga damit na pwede mong magamit. Oo nga. Kaya, kagabi ay naghanap ako na ganito, nag-inayos ko. Ang dami pala dito. See? Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Kaya, wag nating, kung tayo ay nasa matuwid na, wag nating nakawan ang Diyos. Pag natanggap na natin yung pera natin, ganyan, Lord, anong gagawin ko dito, Lord? Ang tithing ko, unang-una talaga yung tithing natin, ibigay natin sa Diyos, sapagkat siyang nakakaalam ng lahat, bahala ka na, Lord. You will protect me, you will preserve us, dahil sa kanyang kabutihan. O sino sa atin ngayon ang naging matapat sa kanilang, naging matuwid sa kanilang mga tithing? Kayo ba'y nagtitithes? Kayo ba'y nagbabahagi ng mga pagpapala kung ano ang proceed ng inyong mga income dyan? Rebuke Israel na naman tayo ngayon. Pero kung yung iba na gumagawa ng tama sa harap ng Diyos, ayan, it's a confirmation na sa pamamagitan
ng inyong katapatan sa Kanya, lalo na sa financial natin na mga aspito ng ating buhay, kung tayo ay naging matapat, never the Lord will going to put us shame. Hindi niya tayo hahayaan na mapahiya, mga ka-Team Jesus, sapagkat inuna natin siya at sinunod natin ang kanyang kalooban. Oh, hallelujah. So, ganun lang kasimple ang buhay. As we go along, no, that we trusted the Lord na ganyan, Lord, mas lalong tumitibay ang iyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo kung hahayaan mo lang siya na maging Diyos sa buhay mo, no? O hala, ayan, ang daming na-rebuke sapagkat yung kanilang mga kita na ganyan, sabihin, Lord, may babayaran pa kasi ako, Lord, may ganyan-ganyan pa ako, Lord, yun, ang sahod ng asawa ko ganito, Lord, ang sahod ko, Lord, ang ganyan ko, Lord, di muna ako mag-tithes, oh. Kaya, ang hirap-hirap ng buhay ninyo kasi hindi kayo nagta-tithes. So, yun ang sikreto ng siksik, liglig, umaapaw ng mga pagpapala ng Diyos, ang ating tithes and offering. Oh. Ngayon, paano tayo baguhin ng Diyos? Na? Mas inuuna pa natin ang mag-loan at ang mag-loan. Wala nang naiwan para sa ating tithing. O paano tayo ngayon makaahon dyan sa kasalanan na yun? Yan ay kasalanan. At wala na tayo. Kung tandaan natin kung ano ang ating sinusunod, yun, oh. Alipin tayo doon sa kung ano ang ating sinusunod. Naalala ninyo yun dyan, no? Dito sa Romans 6, verse 16. Oh, kung ano ang ating sinusunod, yun ang alipin tayo doon. Oh, kung ano yung ating mga addictions, alipin tayo doon. Kaya doon sa Amazon, marami na namang mga offer. Doon sa maraming mga mag-email sa akin na, oh, delete. Oh, 20%, delete. Yung mga ganyan, kasi temptation yan eh. Oh, mayroon na namang offering na yan, delete. Oh, puro delete. Para sa ganoon ay hindi ka matokso. No? So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Pag tayo nakatanggap, Lord, anong gagawin namin? Ito na yung Lord. Pag kami nakakatanggap ng pagpapala, nasa utak na agad namin ang tithing nito, limbawa si Tito Brian, $3,000. Sahod niya sa 15, 30, and 15. Ang tithe si Tito Brian, 300. Wala na yung kung ano-ano, 300. Yes, Lord, ganon kasimple. No? Halimbawa ako, ang aking sahod ay sa isang 2,000. 200 o dagdagan to 50 o automatic na yan. Wala nang kung ano-anong iisipin, Lord, ganito. Bahala ka na dyan, Lord. So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Pinapaalalahanan naman tayo ng banal na Espiritu. Kung ano ang ating sinusunod, diyon tayo nagiging alipin. Kaya, hindi na tayo nasa kasalanan. Tapos na eh, nilinis na tayo ng dugo ni Panginoong Jesucristo. Tayo ay mga alipin na ng katuwiran. Sa makatuwid, unahin natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Seek ye first. No? So, yun mga ka-Team Jesus. Huwag natin kalimutan ang Diyos. Unahin natin siya, sapagkat sa ating pag-una sa Kanya, everything will go well with us. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. All these things! Hindi man sinabing, and few these things, and some of these things shall be added unto us. Hindi man sinabi, no? All these things shall be added unto us. Yan ang sabi dyan. Na ibig sabihin nun, all. Anong pangangailangan mo? Anong mo? Pangangailangan and wants, iba yun. Oh. See? So Lord, eto Lord, I'm sorry Lord, nagkamali ako Lord na nakuha ko ito, ganito, ganyan. But God's grace and mercy is so good.
Ayaw malawak ang kanyang pag-unawa. Ang naiintindihan niya, okay lang anak. Ay, naano ako Lord, ay, nalaglag Lord, nalaglag ako Lord. Ang self-control ko Lord, nalaglag Lord. Kaya nabili ko to Lord, sorry Lord. Naintindihan niya yan, okay lang anak. Ang importante doon ay kinilala natin na tayo nagkamali at nagpakumbaba tayo sa Diyos. Patawarin mo ako Lord, nagkamali ako Lord. Nawalan ako ng self-control Lord. Nabili ko itong ganyan, ano ngayon, nahirapan. O tayo rin ang nahirapan. Dahil sa ating maling ginawa, di ba? Kaya sa uulitin, yung mga temptations na yan, close your eyes. Delete, delete, delete. Ay, hindi ko kailangan yan. Iisipin natin, kailangan ko ba to o hindi? Kung hindi to kailangan, ay later na muna yan. Pwede naman ako mabuhay na wala yan, mamaya na lang. Later na lang yan. Kagaya na Tito Brian, bilhan mo ako ng ganyan. Tingnan ko, ay mahal man yan Tito Brian, pwede ba yan? I-delay mo na natin. Mabubuhay naman tayo kung wala pa yan. Oh yes. Hindi mo na tayo bibili. Hindi mo na tayo kukuha. Kasi, mabubuhay naman tayo kung wala yan. See? Ganon yun mga ka-Team Jesus. Huwag na nating sundin. Huwag na nating sundin ang kasalanan dahil binago na tayo ng Diyos. Sa makatuwid, magbago na tayo at gawin natin kung ano ang nararapat sa harap ng Diyos. Sino ngayon ang na-rebuke? Rebuke is will. Mayroon bang mga na-rebuke ngayon? Mayroon bang na-confirm? Kung kayo man ay gumawa, kung kayo man ay naging matuwid sa harap ng Diyos, lalong-lalo na ang pagbibigay ninyo ng tithes and offering. Yan, sinasabi ng Diyos, I'm confirming it to you. Ibibigay ko ang iyong mga pangangailangan, ang iyong mga dasal ay sasagutin ko. Oh, hallelujah. At kung tayo man ay na-rebuke, humingi lang tayo ng kapatawaran sa Diyos, patawarin mo ako, Lord. Hindi ako naging tapat sa iyo. Alipin kahit ako ay Kristiyano na ng matagal na panahon. Ito pa rin ako. Ang sinusunod ko pa rin yung aking laman. Alipin pa rin ako ng laman ko, Lord. Patawarin mo ako, tulungan mo ako, Holy Spirit. I cannot do this on my own. Ganun lang kasimple. Hayaan lang natin ang Holy Spirit. I cannot do this on my own. Holy Spirit, control me. Let your fruit of the Spirit be upon me. No? Kasi, kung ikaw, puro ka lang utang, puro ka lang ganyan, puro ka lang, nababaon ka na sa utang, hindi yan yung plano ng Diyos sa buhay mo na nababaon ka sa utang. Ang plano ng Diyos sa buhay natin ay maging masagana tayo, walang utang, no? Libre, free from debt. Yun ang plano ng Diyos. Sapagkat siya, kung naniniwala tayo sa Kanya, siya ang ating provider. He provides. He provides. Oh, hallelujah. No? He provides. So, unahin natin siya sa ating mga finances, Lord. Bibigay namin sa inyo, Lord. Salamat po sa paalala, Lord. Na ang susi ng kasaganaan sa buhay dito sa mundo ay ang pagsunod sa Kanya. Ang pagbigay ng ating tithes and offering. At kapag tayo ay nagbigay na ng ating tithes and offering, huwag nating sabihin na, yung mga pastor na yan, sila ang nakakatamasa ng aking tithes and offering, pinaghirapan ko yan. Yung mga ganyan na yan, no. Why? Para na rin, ang Diyos ang sinasabihan mo niyan. Kasi, ang tithes and offering sa Diyos yan eh. Kaya kung binigay mo na yan, ibigay mo yan ng taos-puso na nandoon yung love, nandoon yung kapayapaan ng Diyos. Yes, Lord, I give this to you because that is what you told me to do. With all of my heart, yes, Lord. Huh? At hayaan mo na ang Diyos na gagawa ng paraan. Let God be God and believe in Him. Believe in the Lord Jesus Christ. Subukan ninyo. Ito'y mas lalong magpapatibay sa inyong pananampalataya kay Kristo kung lalakaran ninyo sa araw-araw pag anong sinabi ng Holy Spirit sa iyo, pag matindi ang conviction na ipadala mo, ibigay mo. Huwag mo nang hawakan yun dahil mayroong inihanda ang Diyos na higit pa doon sa ibinigay mo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, salamat po
Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord Jesus. Holy Spirit, salamat at ikaw ay nangusap na naman sa amin. Dinideklara namin na kami ay hindi na kami alipin ng kasalanan na magdudulot ng kamatayan, kundi kami ay alipin na ng katuwiran ng Diyos. Kaya kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin mo kami kung kami man ay hindi naging tapat. Lalo na po sa aming mga tithes and offering, Lord. Forgive us, Lord. Kung kami man po ay natukso sa mundo, kung ano-ano na lang po ang aming mga binibili, ano na lang po ang aming mga pinapasukang mga loan, kung ano-ano, forgive us, Father God. Forgive us, O Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Nagkamali po kami, Lord. Nagkasala po kami sa iyong harapan, Lord. Hindi yun ang iyong kalooban na kami po ay malubong, Lord, na malulong sa bisyo, sa kasalanan, yung hindi na halos kami makahinga sa dami ng mga utang namin. Father God, Lord, forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Give us your wisdom and understanding, Lord. Kung ano man po yung mga kailangan namin at kung ano man po yung mga gusto lang namin, Lord, na pwede namang makapaghintay sa halip na ngayon kaagad bibilhin, ngayon kaagad gusto ko. Father God, we rebuke that the spirit of flesh upon us right now in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord, we welcome the Holy Spirit. We welcome the fruit of the Spirit in us. The self-control, love, peace, joy, kindness, patience, goodness, self-control. Oh, hallelujah. Father God, thank you. Thank you sa mga paalala. Holy Spirit, thank you. Thank you at ikaw na naman ay nangusap sa amin. To you be all the glory and honor for being with us. Oh, hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Father God. Bless those, Lord, na nandito ngayon at nakikinig sa iyong mga salita. Salamat po at sila ay nag-spend ng oras para ikaw ay purihin, para ikaw ay pasalamatan, para ikaw ay pakinggan. Tulungan mo sila, Lord. Ano man po ang mga addictions na mayroon sila, Father God, I rebuke it. I rebuke them in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Na Lord, they will going to surrender everything to you, Father, especially their finances, Father God. In the name of Jesus and by the blood of Jesus, Lord, na sila po, na kami po ay maging tapat sa iyo, Panginoon, lalo na sa mga pagpapalang ibigay sa amin na hindi ka namin makalimutan, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord, Jesus Christ, King of Kings. Pagpalain mo po ang bawat isang nandito ngayon sa live mo. Pagpalain mo rin ang mga taong makakarinig sa mga salita. Lord, bigyan mo sila, Lord, ng mga pagpapala mong siksik, liglig, umaapaw at anuman po ang kanilang mga kahilingan ng mga puso nila. Panginoon, you make all things beautiful in your time in the name of Jesus. Salamat po sa kasagutan ng aming mga prayer request. To you be all the glory and honor, Father. Seal, Lord, yung aming mga natutunan sa araw na ito upang ito ay hindi nakawi ng kaaway ng Diyos. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen! Yahoo! Ang mga anak ng Diyos ay victorious. Victorious ang mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y matagumpay, mga ka-Team Jesus. Hallelujah! So, simula ngayon, huwag kalimutan ang ating tithes and offering. Tayo ay malaya na sa kasalanan at be careful kung sino-sino, kung ano-ano ang ating mga sinusunod. Dahil kung ano ang ating mga sinusunod, yun ang ating boss natin yun. Na? Nagiging alipin tayo sa mga yun. Kaya huwag tayong magpaalipin sa mga yun. Tayo ay magpaalipin lamang kay Panginoong Jesucristo. Kagaya kay Pablo, anong sabi niya? I am the servant of the Lord Jesus Christ. O tayo rin, ako rin ay alipin. Diba? Sinasabi ko, Holy Spirit, itago mo ang iyong lingkod. I am lingkod, servant of God. So wala akong pwedeng ipagmayabang, mga ka-Team Jesus. Sa bawat pag-replay ko ng ating Bible study, ay nakikita ko yung revelation ng Holy Spirit. Ni minsan na hindi ko sinabing, oh, wow, ang galing naman ni Tita Blitz magsalita. No.
Ang sinasabi ko talaga, Holy Spirit, maraming salamat po sa paggamit mo sa buhay ko. At nakarinig na naman kami ng iyong mga salita. Hallelujah, glory to God Almighty. Bakit? Boses lang ako eh. Hindi ko nga alam kung anong mga sinasabi ko. Hindi ko nga pinag-aralan itong salita ng Diyos eh. Ang sabi lang niya, ihanda mo yung sarili mo. Okay, Lord. Gumising ka, ihanda mo yung sarili mo. Mag-prepare ka, mag-live ka na. Go ahead. Yes, Lord. So, lumalabas lang sa bibig ko. Bakit? I acknowledge that it is not me. It is the Holy Spirit who is talking. Hindi ko pinag-aaralan yan sa loob ng ilang gabi na talagang, no. Why? I do not speak on my own. I speak because the Holy Spirit wants me to speak through Him. No? To God be the glory and honor. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Hanggang sa muli, God bless everyone. Huwag kalimutan ang ating mga laro-laro. Kaya i-replay ang ating Bible study dito sa Facebook, sa YouTube, dahil gagamitin natin yan sa araw ng Sabado, the Lord willing. Okay, hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.